what a wonderful day. And another day, another video na naman. And for today's video, ay meron na naman tayong pag-uusapan na topic na talagang madalas karamihan nangyayari sa totoong buhay or sa panahon ngayon. Ako naman, lalong-lalo na sa mga LGBTQ. Sa mga LGBTQ dyan, para to sa atin, sa inyo. Dahil ang kagandahan lang sa topic na to is talagang subok ko siya in my own experience naman talaga. At ngayon, sigurado ako na may i-share ako kahit papaano, hindi man buo or hindi man talagang totally nakakaano, pero at least nagbibigay ito awareness para sa mga taong nakakaranas man ito. So, for today, once again, I'm your host for this mini podcast, and I'm Jomar Murillo. Welcome to my mini podcast. So ngayon, alam natin, yung pag-uusapan natin, alam kong alam nyo to, and alam kong familiar kayo, or talagang kasi madalas tong mangyari, lalong-lalo sa mga LGBT for today, for this generation. Kasi naranasan ko na siya, di ba? So, itong topic na to ay, sige, isipin na natin, gagawa na lang natin ng title ng sarili natin. Ano bang title na dapat? Sasabihin ko ba, hindi, mali. Aaminin ko ba or itatago na lang? Pwede na yun. Charitas. So ngayon, aaminin ko ba or itatago na lang? So may idea na ba kayo kung ano yun? Yes, tama ka. Tama kayo. Tama yung iniisip nyo. Alam ko na tama kayo eh. Kasi alam kong nararanasan nyo na to. So, kung gusto nyong matuto or makapulot naman lang ng aral based in my own experience, please keep on watching. So yung pag-usapan natin is aaminin ko ba or itatago na lang. Ito yung ang tinutukoy ko is yung may gusto ka sa isang tao pero nag-hesitate ka kung aaminin mo ba or hindi. Yung sa taong yon. By the way guys, before we proceed, please kung makita mo man yung video to, please subscribe or like kung saan yung mga social media makita to. And alam kong bago pa tong channel ko, wala pa akong views. So baka naman, di ba? So yun nga, balik tayo sa story. Yung kunwari may ito ay tungkol sa para to sa mga LGBTQ tungkol sa ano ba to? One-sided ba? Or pwedeng hindi one-sided. Basta, yung may nararamdaman ka sa isang tao. Diba? Pero, nag-hesitate kang aminin sa kanya or mas mabuting itago mo na lang. Diba? Ganon. So, yun. Depende kasi yan eh. It's a case-to-case basis. Then, kagaya ng ulit nung ginawa ko nung nakaraan na video na case-to-case basis. Para kasi sa akin, yung mga situation yan, na yan, is parang case-to-case basis talaga. Diba? Kung ikaw, kung may gusto kasi isang tao, maraming nagsasabi na aminin mo. Aminin mo sa tao yung nararamdaman mo at magiging aware siya. Diba? Tama naman, which is tama, na aminin natin sa tao kung ano yung nararamdaman natin. Diba? Lalong-lalo na sa kung ito ay matagal na natin kinikimkim, 'di ba? Pero depende pa rin 'yan. Alam ba kung bakit depende? Kasi hindi madaling umamin, 'di ba? Kaya nga minsan nangyayari yung bigawan or something kahit nagkikita naman kayo sa personal, nagsasama naman kayo, nagbabanding kayo, pero nag-uusap kayo ng something kakaiba sa chat. Kasi nga alam natin kung gaano kahirap or gaano kahirap sa personal sabihin. 'Di ba? Paano pa kaya kung aamin ka ng nararamdaman? Kaya saludo ako doon sa mga talagang kayang umamin in person. Kasi 'di ba? 'Yun. So kapag umamin ka
ito naman, punta na tayo sa pag-amin. Kasi kapag umamin tayo sa isang tao, paano ko nasabing case to case basis? Kasi paano kung yung case is magkaibigan kayo? Sabihin na lang natin, schoolmate mo or classmate mo, 'di ba? Ganon. Tapos naging mag-best friend kayo. Kasi ang malala pa, kasi nga kung ikaw ay lalo-lalo na sa mga LGBT, naging mag-best friend kasi akala niya is straight na lalaki ka. Kasi paano kung pala nagpapanggap kang talagang straight, 'di ba? Tapos naging mag-best friend kayo. Ganon. Tapos ikaw, alam mo sa sarili mo hindi ka straight. Nahulog yung loob mo doon. 'Di ba? Nahulog yung loob mo doon sa tao or doon sa classmate mo na 'yon. So, close kayo, ang dami yung pinagsamahan. May tendency na kapag inamin mo sa kanya na na gusto mo siya, na mahal mo siya, ganon. Did you think na hindi magbago yung pakikitungo niya sa'yo? Which is, alam mo yun, masaya kapag kasama mo siya. Dati inaakbayan ka niya, kinukurot pa yung pisngi mo, gano'n, kasi nga mag-close na kayo, mag-ano kayo. Pero nung simula nung aminin mo, yung nararamdaman mo sa kanya, mayroong mangyayaring awkwardness. Unang-una, kapag inamin mo, magugulat yon kasi, bakla ka pala, gano'n. Diba? Gano'n agad yung reaction nun. Tas, paano kung ayaw niya sa bakla? Straight nga siya, di ba? Ang preferred niya is talagang sa babae lang. Di ba? Ang mangyayari diyan, sira na yung ano mo, hindi niya pa inaccept yung feelings mo, na wala pa yung pagkakaibigan niyo. Di ba? Kung itinago mo yon, makakasama mo po siya ng mukhang matagalan. Magiging masaya ka pa sa feeling niya, makakabuo pa kayo ng ano, di ba? Kahit na malaman man niya na isa kang LGBT or bisexual, okay lang yon. At least hindi ka kasi nagtapat ng may nararamdaman ka. Wala pa rin awkwardness doon. Para sa akin Pero kung nagtapat ka ng nararamdaman, hindi na parang magbabago na siguro yung yung pagtingin niya sa'yo. Kasi ganyan yung nangyari sa akin. Di ba? Mayroon kasi akong best friend noon. Tapos ako sa school namin, hindi ako nagpapahalata na gano'n ako, na bisexual ako. Parang dun sa school namin, straightan ako, tigasin ako, tapos pagdating sa bahay, dun ko nalalabas yung tunay na ako. 'Di ba? Kaya guys, dito sa sa case na to, dapat dito pumapasok yung dapat talaga ang kahalagahan ng pagpapakatotoo sa sarili. 'Di ba? Kasi kung simula at umpisa naging totoo ka, wala kang magiging problema. Walang kulat na mangyayari, walang turn off na mangyayari, walang disappointment na mangyayari kapag noon pa lang nagpakatotoo ka na sa sarili mo. Pinakita mo na yung totoong ikaw, 'di ba? At least alam ng taong yun kung ano ka, na kinaibigan ka niya, 'di ba? So yan nga, balik tayo sa kwento ko. Meron akong crush dati. Ay kaibigan, best friend ko. Lagi kaming magkasama, kapag may exam, lagi kaming parehas ng sagot. So afterwards, hindi ko talaga totally inamin sa kanya kasi ako yung taong hindi umaamin or hindi nagpapahalata ng nararamdaman ko. Pero kahit anong gawin natin, meron pa ring tao na nasa paligid natin na nahahalata yung kilos natin to that person, kung ano yung nararamdaman natin. Meron din akong classmate nun, nahalata niya na may pagtingin ako doon sa best friend ko. Kaya nangyayari, parang sinabi niya yata na ganito, may gusto ako sa kanya, parang ganon. Tapos maya bigla na lang nag-iba yung tingin sa akin. Hindi na siya lumalapit sa akin. Tapos parang alam mo yun, nanglamig na siya, hindi na siya sumasama, ibang na yung sinasamahan niya. So sabi ko, ano nangyari, ba't ganon? Wala pa naman akong ganito ganyan. So ganon nga pala yung nangyari. Nalungkot ako. Syempre, dumating pa nga sa time na umiyak ako talaga. Kasi
hindi sa umiyak ako dahil sa nalaman kong wala siyang gusto sa akin. Naiyak ako dahil doon sa friendship na nabuo namin na bigla na lang nawala nang dahil lamang doon sa feelings ko. 'Di ba? Yun, parang sayang, nanghihinayang din ako. 'Di ba? So yun. Kasi kapag nang ko naisip na kung sa umpisa pa lang nagpakatotoo na ako, wala sanang naging problema. 'Di ba? At least kung malaman man niya na full ako, at least alam niya na ganun nga ako. 'Di ba? Sasabihin niya lang na excuse me. So sabihin niya lang na syempre ganun talaga, 'di ba? May mga ganun eh. Ang sarap ng magkaroon ng kaibigan na ganun. So, yun, parang naging lesson learned yun sa buhay, 'di ba? Kaya ikaw, bakla, huwag ka nang kung nangyayari man sa'yo ngayon yan, kapag, lalo na kung kaibigan mo naman, kung kaibigan mo, wag mo nang sabihin. Para sa akin, itago mo na lang sa sarili mo na kapag kasi sayang, parang nakakapanghinayang. Itago mo na lang sa sarili mo, at least kung ikaw lang yung may alam, 'di ba? Or pwede naman aalamin mo muna sa kanya. Parang siguro ang masasuggest ko, itanong mo muna sa kanya na kung may chance ba na magkakagusto siya sa LGBT, gano'n. Tas kung sabihin niya hindi, mas prefer niya babae, di wag mo nang sabihin, girl. Alam mo naman palang hindi siya naggusto, sa aaminin mo pa. Di ba? Ano yun? So yun, kapag gano'n, inaalam mo na natin yung mga bagay. So doon naman tayo sa hindi mo naman siya kilala or hindi naman kayo magkaibigan. Okay lang. Hindi mo siya kaibigan, pero magkakilala kayo, like schoolmates kayo, na ibang section siya, ganun. Pwede mo siyang aminin sa kanya. Hindi naman, wala naman kayong pinagsamahan nun. Kaya sabihin mo, crush ka niya, ganyan. Kung sabihin niyang hindi, edi okay. 'Di ba? Yun, parang ganun, okay lang. Na, kasi hindi naman siguro yun eh. Oo, masakit din siya. Kasi rejection yun eh. Wala namang rejection na masaya. Diba? So, kung na-reject ka man, it's okay. Hindi yun ikaka-alugmok mo ng damdamin at budhi mo. Budhi. So, hindi kasi, wala naman kayong pinagsamahan nun. Diba? Kaya, okay lang na aminin mo sa kanya. Or, what? And so on and something. So, kaya ikaw, kung meron ka mang naranasan, sana may natutunan ka. And yun lang naman yung ko dun sa mga taong may gusto nga lalo na sa kaibigan. Tago mo na lang, kasi mas importante pa rin yung makakasama mo pa rin siya. So meron naman iba, may tendency naman, may iba naman na kapag wala man nila okay lang, tas after okay lang, hindi magbabago, pero hindi talaga pares yung tao. So yun, mabilis lang naman maka-move on kung talagang sasadyain mo. So, siguro yun lang muna for today's video kasi masyado nang humahaba tong video natin. So, kung gusto mo ba ulit ng another topic, so you can subscribe or like my videos. Once again, this is Jomar Murillo. Thank you for watching.